Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng politiko. Nakakabahala ito. Parang history repeating itself. Ang Marcos Sr. umupo 20 years. Itong Marcos Jr., I don't know. Parang ayaw nang alis sa Malacanang. Ito, President Ferdinand Marcos Jr. on Sunday vowed he will not leave Malacanang until he has resolved the corruption and shoddy work associated with the country's flood control projects. Ito yung kanyang statement. If there's one thing I will not leave this office until I fix this. This is one of those things. Ayaw nang aalis sa Malacanang hanggat hindi masolve. Ang tanong, how many years will it take him to solve the flood control problem? Delikado. Basahin natin ang magbasa muna ako sa mga comments. Patay. Leopoldo Cadelina. You are the problem. You can't even fix yourself, which is the reason why we are having bigger problems. You are the main source of the problem. O sa paano siya alis kung siya ang problema? Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang siya. Dick Fitero, all projects must put under rehab, including, alam na this. I-rehab mo ang mga project, including ikaw na. Romualdo Lorenzana, if he succeeded in fixing this, this will be his legacy. No other president has done it. Okay, tingnan natin. Ross Olratam, those are words to ponder upon. What does he mean? Don't let history repeat itself. God save us and bless us. Yan na nga, nakakatakot po. Ayaw aalis sa Malacanang. London Rolipar, you can talk the talk, but can you walk the talk? Can you walk the walk? Mervin Pakoy, how to solve the problem when you are the problem? Manuel Prudente Jr., just declare your commitment to ending corruption before your term concludes in 2028. Relan de Pomoceno, yare, martial law na to until maayos. Alex Derecho, declare martial law again to finish them all? Is that what you mean it? Yun nga medyo in fairness sa Pangulo, kaya nakikita ko lang gusto niyang linisin ang pangalan niya or gusto niyang mag-iwan ng magandang legacy. Yung corruption issue is matugunan. Kailang yung ginagawa niya, para ba yung kasabi niya, tinimbang ka ngunit kulang. Ang ganda yung, ito, simulan natin yung napahiya siya last year. Yun, doon nagsimula lahat yung kanyang SONA last year na ipinagmayabang. Meron na tayong nagawang 5,500 flood control projects at marami pang ginagawa. Ang lakas ng palakpak ng mga later on pagsabihan niya ng mahiya naman kayo. After 2 days, na-fact check ng Katrina. Yun nabaha ang Metro Manila. Then sunod-sunod na ang mga pagbaha. Tapos tanongin, nasaan ang flood control projects? Sagot niya, nandyan, na-overwhelm lang. Sinisisi pa niya noon ang
climate change. Bakit tayo nababa? Ngayon, nagising na siya sa katotohanan na niloloko lang siya ng mga tauhan niya sa baba. Meaning, DPWH. Kasi report ng report. Paniwala naman siya ng paniwala. Na anong silbi ng kanyang 4.5 billion confidential funds? Saan niya ginagastos yun? Na hindi niya alam ang nangyayari on the ground. Ngayon na lang siya kumikilos. O, i-include na rin natin yung GSIS na 1 billion pesos na ininvest sa online pasugalan. Nalugi, hindi rin niya alam. O, so tapos, ngayon, gusto niyang i-fix ang problem. Okay sana kung may may klarong direksyon ang kanyang ginagawa. Ngayon, walay. Puros lang. Okay, maganda yung isumbong sa Pangulo. Maganda yun. Ituloy nyo lang po ang pagsusumbong. Pinupuntahan naman niya. Nai-inspect niya. Yun. Mga palpa, mga useless. But, what's next? Wala akong nakikita. Pinapaubaya lang niya sa DPWH under kay Secretary Bunuan ang pag-iimbestiga. May tiwala pa ba kayo sa DPWH na mag-imbestiga? To me, wala na. Not unless natanggalin ang DPWH Secretary, lagyan ng isang matino. Example, si Mayor Magalong. May nabasa kong article kanina ng politico.com ata na posible daw, speculation lang ito, baka si Mayor Magalong ang ilalagay na DPWH Secretary. Why not? Ayun, maniwala na ako. Kung ilagay nila si Mayor Magalong as DPWH Secretary. Seryoso na yan. Kaya lang habang nandyan si Secretary Bunuan, mahina ang dating. Kaya I don't know how he will fix this problem. At yung sinabi niya na hindi siya alis sa opisina, sana naman hindi forever na hindi naalis kung nandyan pa rin ang problema. Nakakatawa naman itong ganitong statement. Edith Peñapel, in your dreams, Mr. President. Julius Ang, what are the plans? Any step now? Wala. As in, wala. Hanggang salita lang. Hanggang inspection lang. Wala. Jan Sumbad, declare temporary martial law to remove those Supreme Court judges that disqualified the case. Wala na. Katawanan na ito. Niela, so flood control projects is an excuse to stay in power longer? Yun na yung dating eh. Ayaw nang alis sa pwesto. Ay, sana huwag naman. Kailangan magpresidente si BP Sara sa 2028 sa isang malinis na eleksyon, of course. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.